5 big names na wala sa draft. Coach Dante, low-key ang pipiliin sa drafting para sa CMFT. Pero bago yan, kung sa itong subscribe notification bell para update kayo dito sa ating channel. Nailabas na nga ang listahan mga players na nag-aasam na mapunta at makalaro sa PVL. Masasabi natin na competitive naman ang drafting na paparating, ngunit syempre pare-pareho naman siguro tayo na sa isip na iisa lamang sa kanila ang napakalaki ang tsansa na maging top pick sa draft at ito ay si Thea Gagate. Pero paano kaya kung may mga superstar players pa na madagdag sa draft? Sino-sino ang mga players na sayang dahil hindi pa nagpa-draft? Well, gumawa tayo ng top 5 big names na wala sa PVL draft. At number 1, syempre nangunguna dyan si Micaela Belen. Marami nga ang nag-aasam na sasabak na sa draft ang UAAP MVP. Pero patapos ilabas ang listahan, mas pinili nito na manatili muna sa NU para sa isa pang season. Rumored na rin kasi noon pa si Belen na papasok sa PVL lalo na with her connection sa Cherry Tigo. Ngunit siguro matapos siyang mag-champion sa UAAP at mapasama pa sa national team, nagdalawang isip ang NU superstar. Number 2, syempre ang body ni Bella na si Alyssa Solomon. Silang dalawa talaga ang pinakainaabangan ng mga fans na magpa-draft sa PVL. Ngunit tulad ni Bella, mas pinili rin ni Solomon na mag-focus sa alas at bigyan pa ng panahon ang NU. Besides, posibleng magpahinog pa ng husto si Solomon sa UAAP at national team. And who knows, baka hindi lang PVL ang maabot niya kundi pati ang maging import abroad ay may sakatuparan niya rin tulad ng kanyang ate Jaja. Number 3, Ateneos Lian de Guzman. Medyo surprising nga sa mga fans na hindi nagpa-draft si Ateneos scorer Lian de Guzman. Bigo man sila sa Final Four pero alam naman natin ang value ng Ateneo players lalo na ni Lian na siyang nag-stand out last season para sa team. But siya na ang nagsabi na bitin nga ang season 86 kaya naman gusto niya pang manatili sa Blue Eagles para subukang makapasok sa seasons 87 Final Four ang Ateneo. Inaasahang siya ang magiging susunod na leader at kapitana ng Blue Eagles ngayong wala na si Captain Roma Toromal. At number 4, UST's Det Pepito. Bagets man pero hindi malabo na maging prospect si Det na magpa-draft given her excellent UAAP performance na isa siya sa panigurado sa mga hahabulin ng mga teams na makakakuha. Ngunit syempre marami pa ang playing years ng UST captain at for sure siya titigil sa Espanya hanggat higiging champion dito. Lalo pa promising ang kanilang koponan with young bloods but nakapasok na nga sa finals sa first year nila ang karamihan. At last but not the least, DLSU's Angel Canino. Isa nga si Angel sa masasabi nating pinaka-in-demand player na mapunta sa PVL. Kasama ng kanyang mga teammates sa Lasal na nagsiyalisa na sa team, ini-expect rin ng karamihan na le-level up na rin si Canino sa pro. Pero syempre alam natin ang loyalty ni Canino kay Coach Ramil at sa Lasal community at panigurado hindi siya aalis sa team nang hindi muli siya nagkakampyon. Napaganda pa ito sa kanya dahil matapos na magkarigodon ang Lasal players, mukhang siya na ang next best fit to be the next leader and captain of the Taft squad. Ito ay mga sariling punto ko lang naman mga ka-V-Heads na kung saan kung ang mga players na ito ay nagpa-draft, mas magiging exciting at deep ang first ever PVL draft. Pero syempre ito naman ay kanya-kanya nilang desisyon. These 5 players alongside Thea Gagate are all possible number 1 overall pick candidates sa draft kung nakasabay-sabay silang lahat. Speaking of draft, nagsalita na rin ukol dito si Choco Mucho coach Dante Alinsunurin. Alam naman natin na magre-rely ang Flying Titans sa darating na draft dahil sa kakulangan ng players. Pero syempre alam rin ni Coach Dante ang sitwasyon nila sa draft kung saan di sila makakakuha ng best of the best talaga dahil halos nasa second to the last na silang magpipick. Kaya naman tila magbabago umano ng diskarte ang champion coach sa pagpili nila sa draft dahil alam niyang may mga players na gusto siya pero hindi niya ito mapipili. Ayon kay Coach Dante, tila hahanap sila ng mga low-key o yun bang di gaano mainit sa mata ng ibang teams para nang sa ganon sila na ang makakasilat sa mga ito. Alam natin mga ka-V-Heads na ang drafting ay hindi sa lahat na magkakataon pasikatan. Bagkus, pagalingan ito ng mga coaches na pumili ng players na akma sa kanilang pangailangan.